So yun, good morning. Nandito tayo ngayon sa aking manukan. So ayan mga commander, magpipick up tayo ng ng itlog. So ayan, may kwento ko lang. Maganda naman yung lagay ng ko ngayon ng manok. So umiitlog naman ako, kumikita naman ako mga commander kahit papaano. So mahirap din pala mag-handle ng ng itong ganito, broiler chicken. Nung una, mahirap kasi ang takaw nila kumain, sobra. So siyempre mamuhunan ka rin pala talaga dito sa RTL. Kaysa mga gusto mag-alaga ng RTL, pwede po, tiyaga lang. Tapos ngayon, ang takaw nila kumain sa una. Pero ngayon, tipid na po sila. Tapos yung itlog niya, hindi nagabago. Pinag-aaralan ko rin kung paano yung style sa hindi pa ako kasi nakagawa ng magandang kulungan kasi kulang pa sa budget. So ang ginawa ko kasi pinag-aralan ko. Dati yung isang kabang patuka ko dito lang sa loob nito 100 piraso. So umaabot lang ng 2 araw or 3 araw, 2 araw at plate. Pero ngayon yung nakuha ko na yung technique, yung taktika, ang diskarte pala sa mga ganito, yung medyo may edad na, ang patuka mo ay sobrang maaga kang papatuka ng ganito, ng manok na ito. Kasi nga hindi ko alam kung bakit, siguro kasi pag inabot na ako ng tanghali ng patuka dito mga commander, so sobrang tatakaw nila, grabe ang tatakaw nila. Tapos ang itlog, ganun din naman, hindi naman nagdumadami rin, nasa 80% lang rin lagi ang initlogan ako. Pero ngayon, nakuha ko na yung taktika talaga. Ayun ang ginagawa ko. Ayun, umagang mga 5 o'clock pa lang in the morning, kahit medyo madilim pa dito, pinapatoka ko na siya. So, same naman po, minsan 60, 70 po. Pag kinikwento ko pa, may tubo rin po talaga ako. May tubo rin ako sa pag-alaga ng broiler chicken ito. So, maganda pa yung itlog, malaki, good size pa. Ayun, medyo ito kasi nabili ko nasa nangingitlog pa nung nabili ko. Bali, nagpalit lang yung may-ari ng ng manok. Yun mga commander, ulitin ko yung mga gustong mag-alaga nito. Ako kasi kumuha ako ng idea kung paano mag-alaga ng RTL. So ngayon alam ko na yung mga diskartihan. Halimbawa, nagkaroon na ako ng puhunan, alam ko na kung ano yung diskarte sa patuka, alam ko na yung panahon kung ano yung maganda yung itlog. So usually kasi katulad nito, magandang itlog pag sobrang init, ang ganda ng itlog niya. Umabot ng 70% or 80% nangingitlog talaga siya. Kapag halimbawa naman sobrang lamig ng panahon dito sa amin, hindi siya nangingitlog na maayos, nasa 50 or 60% lang. So ayun ang diskarte dito sa pag-alaga ng broiler chicken na. So ayan, tiyagaan lang po sa pag-alaga ng broiler chicken. Ngayon mangungulikta pa ako ng itlog. So kung sa tubo mga commander, may tubo pa ako mga commander, kaso maliit lang. Pero ayun, pinag-aaralan ko yung diskartihan sa pag-alaga ng RTL. So sa susunod na magkaroon ako ng budget talaga. Ayun, bibili na ako ng bata nito at papagawa rin ako ng kulungan. Ayan, hindi babaguhin. Kasi pag halimbawa binago ko ito, magigiba na lahat kasi bulok na itong kulungan ko nito. Kailangan ito baguhin na lahat. Ayun mga commander. Kung nakita nyo, ayan, mamaya kakalat ang itlog dyan dito. Mamaya pang itlog dito, mga 10 or 9. Yun ang napapansin ko dito sa mga manok ko nito. 10 or 9, mamaya ang itlog yan, ang dami niya. Pero ngayon, may nakuha na ako isang tray. Isang tray na nakuha ko ito. Isang tray ito. Ayan. So, meron na ako naipon doon. Mamaya. So, yun lang po. Pagdating ng 12 o'clock, hindi na po sila nangingitlog. Di katulad dati, hanggang hapon. Pero yung itlog naman, nasa 60 na yon yung itlog na yun. Pagtapos ng 12 o'clock, nakadalawang tray na ako. Dito lang sa isang pirasong broiler chicken ko mga commander. Yun, bigyan ko kayo ng tip. Unang-una, patukain nyo ng maaga. Ayun. Hindi ko pa alam ng vitamins nito. Comment down below lang po kung sino nakakalam ng vitamins na pwede kong painumin dito. At the same time, binabawasan ko na rin siya kasi nagbabalag na akong bumili ng mas bata dito mga commander. So hanggang dito na lang mga commander ang aking update sa broiler chicken ko. So maraming salamat.